Hello mga kasari, magandang araw, magandang gabi. Kasi gabi na po dito sa amin. So magte 10 to 7 na po mga kasari. So video-video muna tayo. Ito pala mga kasari, oh. As you can see, ayan. Ayan po yung ginawa ko kanina, yung aking mga chichiyas dyan ay gumanda na po. Ayan, so may mga kulang pa tayo dyan mga kasari. Ito oh, medyo lumiit-liit na. Kailangan na nating magdagdag. So for today's video mga kasari, paano ba natin itong isi-share ko sa inyo ay super legit techniques na mabilis na lumago ang inyong tindahan. Kasi maraming nag-share ng mga paano palaguin ang tindahan. Pero itong sa akin, ang i-share ko sa inyo mga kasari, ito talaga masasabi kong super legit techniques. Years na itong ginagawa ko at patuloy na kahit marami tayong mga expenses, marami tayong pinagkakagagastusan sa buhay natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating tindahan. Ayan. So, kaya masasabi ko itong super legit techniques na ginagawa ko dito sa aking tindahan. Ang super legit techniques na sinasabi ko mga kasari is, kapag meron kayong benta, huwag niyong patagalin sa wallet nyo. Dapat ipamili nyo kaagad ng mga panindang sa tingin nyo yun yung humahakot ng bentahan sa inyong tindahan. Dito sa aking tindahan mga kasari, ang lagi ko po talagang binibili, halos araw-araw akong, kung hindi man every other day, araw-araw ko siyang binibili. Etong aking fast moving na rice. Ayan. Hindi ho ba na isabi ko sa inyo kahapon na kailangan kong mag-refill dahil wala na. So, eto wala na talaga. Ito ay bago na naman ulit. Hanggang dyan sa ibabaw. Kaya ito yung sinasabi kong super legit talaga na nagpapa-unlad sa aking sari-sari store. Itong aking technique ng pagro-rolling ng aking benta sa araw-araw. Lagi ko siyang niro-roll. Hindi ko siya pinapa-ugat-ugat sa aking wallet. Kumbaga, talagang binibili ko agad, ino-order ko agad sa mga kulang ko na mga paninda. Kulang ka ng mga powders, mga sabon, mga lahat na sa tingin mo ay gumagana sa iyong tindahan. Kailangan, ang binibili mo mga kasari is, masasabi mong gumagana araw-araw. Lagi siyang nabibili at lagi siyang nabibenta. In fairness mga kasari, yung lahat ng mga nakikita nyo, mga paninda na lagi kong pinapakita sa inyo araw-araw, lahat ng ito ay gumagana talaga dito sa aking tindahan. Hindi ho yan sila natutulog mga kasari. Lahat ho ng mga binibili ko, lahat ho ng mga binibenta ko dito sa aking tindahan ay gumagana ho lahat. Kagaya na lang itong aking wash sugar. Nakita nyo? Kanina dito pa yan, pantay pa yan sila dito, ngayon ay dyan na siya. Diba? So, ibig sabihin, super gana siya, super legit, talagang gumagana, mabenta siya, o diba? And, tingnan nyo po ang aking itlog, diba? Hanggang dito yan, nung yesterday lang. So, ngayon, ano na nangyari? Ito na lang ang natira, diba? So, kailangan ko na naman yan silang ibili. Yan ang aking paraan kung bakit ang aking tindahan ay hindi nauubusan, bagkos nagmumultiply ang aking mga stocks dahil dyan sa aking technique ng aking pera sa aking wallet. May benta ako ngayon, ibibili ko kaagad maya-maya kung may time. Kung wala namang oras, ay binibili ko na kaagad kinabukasan. So, hindi ko siya pinapatagal sa wallet ko dahil kailangan ko siyang ibili para mag-roll ulit, magdami ulit ang inyong mga stocks. Anyway, mga kasari, ang ating stocks ay hindi ito napapanis. Bakit? Kasi hindi rin ito magtatagal sa iyong shelves. Lahat yan ay mabenta. Basta siguraduhin nyo mga kasari na lahat ng binili nyo ng mga items ay talagang gusto ni customer at lagi silang pabalik-balik sa iyong tindahan sa pagbili ng mga items na stocks mo sa iyong tindahan. Huwag na huwag kayong bumili ng mga items na natutulog lang kasi natutulog din ang inyong puhunan. Hindi ito gumagana. So, pagka gano'n na natutulog ang inyong puhunan, hindi gumagana ang items na binibili nyo, mabagal ang usad ng pag-asenso na inyong sari-sari store. So, kailangan kung ano yung mga mabentang items, yun lang yun lagi, ulit-ulit na bilhin nyo. Huwag kayong magsawang bumili paulit-ulit. Kasi paulit-ulit din si customer na bibili ng mga items na meron ka sa tindahan mo. Kaya dapat siguraduhin mo mga kasari na lahat ng binibenta mo
lahat ng mga items na meron ka, ay hindi sila nagtagal or magtagal sa kanilang kinalalagyang shelves. Mabebenta sila, hindi yung mapuno lang sila dyan ng alikabok, hindi mabenta. So, ang isa ding technique mga kasari is, huwag kang mag-stocks ng marami kung hindi mo pa sigurado na yung item na yan ay mabenta sa yung area. Mag-stocks ka lang muna ng dalawa, isa. Ngayon, kung sa tingin mo mabenta na, dami-damihan mo na next na pamili mo, gawin mo ng 5. Tapos pagtingin mo na 5, medyo kulang pa next, so gawin mo ng 10. Ganon. Ganon ang style ng isang sari-sari store para ang pera mo talaga o yung item mo talaga ay nagro-roll. Hindi yung tumagal siya sa shelves at napuno na lang siya ng alikabok dyan. Lalo na yung mga dilata kapag tumagal, yung mga matamis na yun, napansin nyo, hindi ako nag-i-stocks ng marami niyan kasi season lang yan na nabibili. May bumili niyan pero bihira. So kailangan lang din meron ka ding stocks kahit papano. So, meron ako mga matamis dyan, yung mga Alaska na mga evap, 3 lang. Pero kung season na yan, bumibili na ako ng marami. Yung Alaska na condense, bumibili na ako ng 3, 4. Ayan, pag naubos, bili uli. At least, hindi may expire sa yung shelves, di ba? Kasi season nga yung mga yan. Hindi yan araw-araw na bibili. Kaya, dapat, alam mo rin talaga kung ano yung mga items na dapat mong i-stock sa iyong tindahan, di ba? Para gumagalaw sila, ibig sabihin, araw-araw kang mamili, araw-araw kang mamili ng mga stocks na dapat mong ibenta sa iyong tindahan. So yun lang po mga kasari ang ginagawa ko dito. Araw-araw naman natututo ka. Kapag ikaw mismo ang on hand, nagmamanage sa tindahan mo, araw-araw matututo ka, ay ganito pala, ganito palang ayos, ganito pala ang gagawin para mapansin ni customer, ganon. So, diba? So, ako araw-araw dito, sa pag-share ko sa inyo, ako din naman ay natututo. Ayan, natututo din naman ako. So, lahat naman tayo dapat matuto. Kapag natuto ka, sigurado ang tindahan mo, asenso. Kasi marunong ka nang mag-manage. Alam mo na kung anong mga do's and don'ts na dapat mong bilhin o hindi bilhin sa iyong tindahan. Kanina po pala mga kasari, kahit maulan, dumating po si PMFTC. And ikwento ko sa inyo kung paanong diskarte ko naman dito sa aking mga sigarilyo. Ako naman mga kasari ay see to it na nag-order lang ako ng katamtaman lang na mauubos lang within 2 weeks. Meron akong technique naman na legit naman na talagang kumikita ako dito sa pagtitinda ko ng mga PMFTC product. Dati kasi mga kasari wala pa akong alam. Kumukuha ako dito ng maramihan. So sa maramihan, akala ko makakatubo na ako doon sa maramihang sigarilyo na kinukuha ko sa kanila. Pero kung tutuusin pala mga kasari, kung talagang iisipin mo na pagbalik nila, marami ka pang stocks tapos nag-aabono ka, hindi ka nun kumikita mga kasari. Kung napanood nyo yung video ko about dito, bandang dulo na yon, kung nakarating kayo sa video na yon, ini-explain ko doon tungkol sa technique kung paano tayo kumuha ng mga consignment products like yung ating PMFTC na mga product. Ito. Yung iba kasi na napapansin ko na mga nagtitinda ng mga sigarilyo, sobrang dami nilang kumuha. Pero ang tanong mga kasari, ito ba ay nauubos ng 2 weeks na pagbalik ng kolektor? O baka naman nag-aabono lang sila? Ayan. Kasi kung ikaw ay nag-aabono lang sa nakukuha mong mga sigarilyo na to, hindi ka kumikita talaga mga kasari. Definitely hindi ka kumita. Kikita ka for the next pa. Tapos paano kung kukuha ka na naman uli ng marami, matatambak lang yung stocks mo, hindi ka talaga tumubo doon. Nag-aano ka lang mga kasari, nag-aabono. So hindi ka kumikita doon. Mali yung mindset na kukuha ka ng sobrang stocks, mag-i-stocks ka, tapos biglang hindi naman nauubos pagdating ng koleksyon. Tapos aabonuhan mo. Tapos ang pinang-abono mo dito sa mga PMFTC products is yung mga paninda mo na iba. Ayan. So, yung iba mong paninda na wala na sila ng puhunan. Kasi inabuno mo dito sa sigarilyo na to na nakatenga lang sa iyong lalagyan. Na wala na yung iba mong mga stocks na mga ganyan. Wala ka nang pambili. Etong mga to, hindi to consignment. You have to have your cash para makabili ka. Hindi kagaya nito na iiwan lang sa'yo at babayaran mo after 2 weeks. Kaya itong techniques din ay super legit ito mga kasari. Kaya masabi kong super legit kasi kumikita ka. Di ba? Hindi ka nag-aabono sa mga items na to, which is yung iba mong mga items ay nawala na ng puhunan. Hindi ka na makabili sa mga yan.
ang mga yan, hindi mo na mabili, mawala na sila ng stocks. Kasi dito mo na ibuhos sa sigarilyo na to, which is a very, very wrong mindset mga kasari, sa mga kasari ko dyan, di ba? Kasi mabuti kung sobra-sobra ang puhunan mo, mag-stocks ka ng super daming sigarilyo. Hindi rin, kasi kapag tumagal ito sa lalagyan mo, ay sasabihin din ni customer na hindi na masarap ang lasa. Kapag natagalan din naman ito sa stocks mo, sasabihin nila ay fake na ang sigarilyo mo, ma'am, hindi na original. Ayan, may nagaganyan na mga customer kapag natagalan ang sigarilyo mo na maubos. Kaya ang payo ko sa inyo po mga kasari, itong super legit techniques na ituturo ko sa inyo, dapat itansyahin nyo lang kung ilan lang po ang kaya nyong ubusin bago dumating ang inyong kolektor. See to it na kung meron mang matiralis na isa, dalawa, or tatlo, hindi by rinse ang maiiwan. That's all for today's video mga kasari. Thank you so much for again watching this video, and sana po may natutunan sa ating video for today. God bless po sa ating lahat, and thank you so much, and bye-bye!